Magandang hapon po sa lahat. Magandang magtrabaho ngayon, hindi mainit. Yung tamang-tama ang panahon para sa isang pagtatrabaho. Kaya lang po ito, maniknik, malamok po. Pag ikaw ay nasa kabundukan. Pero buhay po na nakasanayan na. Ito po yung kalamansi, oh. Ayan, hindi mahagip tayo. Atin pong hahawanan. So, ito po yung mga kamuting kahoy. Ito po yung natumba na kamuting kahoy. Yan po. Yan po. Ito pong sangan ng kamuting kahoy. Aking puputol-putulin. Pagkakatapos po, tatanim-tanim ko ito. Yan. Ganyan po ang gagawin ko. Yan. Ikakalat ko po yan diyan sa munting halamanan ko para po dumami. At ito pong sanga, nang dumapa, natakpan po yung kalamansi. Pararamihin ko po yung kamuting kahoy. Kapag ganito po na katataba ng mga sanga ng kamuting kahoy, mga palatandaan po na malalaki din ang laman. Kaya lang po, nahukay sa di tamang panahon. Gawa nga po ng bagyong si Yuan. Kahit po hindi pa panahon sa paghukay, may laman na rin po. Masarap ilaga, ilabon po dito sa amin. Ito po yung mga kasamahan, Masarap pong ilaga ito. O kaya naman po gawing gawing suman. Yan. Ito pa po, isang puno lang po yan. Pero kung tamang-tama sa panahon, ang lalaki po niyan. At may naiwan po.
Maliit na. May iwan. Tama na doon sa mga kaibigan ko rito. Yung mga mababait. Po, yung naiwan, oh. Bigyan naman natin po sila. Atin pong medyo ilapit-lapit. At lalayo-layo po tayo. Yan. Huwag ka matutumba. Yan. Ito pong kalamansi, oh. Yan. May na po ang paglaki. Nasukalan po eh. Kinakain ng mga hayop. Ng mga insekto. Ito po, pamigay na rin, no? May laman na rin. Bukas ko na lamang po yun. Huhukayin. Ito po, kalamansi po ito. Ito po ang libangan ni Strong Basti 08. Ang maghawan-hawan, magtanim-tanim ng mga pakikinabangan. Malaking tulong na po yun para hindi tayo bumili pag hindi ka bumibili. Ito pa rin po siyang kalamansi. Oh. Umuktol po ang paglaki nila na nahawanan pa na po nasukalan. Tabi po. Magpapatabi-tabi po tayo rito pag nasa bundok Tilaok para po sa ating mga kaibigang hindi natin nakikita. Pagbibigay galang po sa kanila. Ayan po. Pahinga po naman tayo. At magkwentuhan po tayo. Kailangan natin. Sa bansa pong Amerika, ang isa sa mga gagamba sa bansang Amerika po, ang isa sa mga naging pangulo doon ng Amerika, si Jimmy Carter.
isa po siyang magsasaka. Kaya lamang po ang pagsasaka sa Amerika, moderno na. May mga kagamitan ng mga traktora, kaya po nagiging maayos at madali. Yung pong si Jimmy Carter ay isa sa kanyang itinanim. May malawak po siyang taniman ng mani. Yan, bago po siya naging Pangulo ng Amerika. Sa Amerika po, kapag ikaw ay isang magsasaka, level up ang pagtingin sa iyo ng mga tao sa iyo. Atin pong ayusin itong upuan. Nakapagpahinga po tayo. Yan, maupo tayo. Ayusin natin itong ating sandata. At inuulit ko nga po si Jimmy Carter, naging Pangulo ng Amerika, ay isang magsasaka. Sa Amerika, pag sinabing magsasaka ka, maganda ang pagkakilala sa iyo ng mga tao. Dahil kapag magsasaka ka po roon, maunlad ang iyong buhay. Sa Amerika po. At sa Japan po, sa bansang Hapon. Kapag ikaw ay magsasaka, iba ang tingin sa iyo ng tao. Dahil suppose, pag sinabi ka magsasaka sa Japan, makikita natin sandata. Hindi po baril ito, gulok po. Sa Japan po, kapag sinabi kang magsasaka, maunlad ka ang buhay, mayaman ka. Yan nga pong nung una pong lumabas ang Pajero, yung Pajero. Yan pong Pajero ay ginawa sa Japan dahil po yan ay nakadesign sa Japanese farmers. Kaya po malaki ang Pajero, kargahan po yan ng mga farm products. Kargahan po yan. At nakarating nga po rito sa Pilipinas yung Pajero. Nung kabataan, nung bata-bata pa si Aisa Sigera sa Itbalaga, nagsisimula na ang kanyang katanyagan. Isa po siya sa mga unang nagkaroon ng Pajero dito sa Pilipinas, si Aisa. Pag ikaw po ay narito sa Pilipinas, mayroon ka noong Pajero, mayaman ka. May sinasabi ka. Yan. Sa Japan po, yan kargahan lamang ng mga farm products. Kaya po nagkaroon tayo ng Pajero. At ngayon nga po, nasundan yung mga Montero, Fortuner. Yan. Bagaman, at ang bansang Hapon, kapag ikaw ay maunlad ang pagsasaka doon, o magsasaka, marami pong mga kabataan ngayon, yung mga millennial ng bansang Hapon, ang ayaw namang magsaka na. Ang gusto po nila ay yung mga makabago ng teknolohiya. Yang computer. Yan po. Dumating po yung aking kasama. Albino, saan ka nakarating? Ha? Yan. Yan. Tama na. Tama na. Ayan po, si Choco.
Ano po, kaya nga po ngayon nag-iimporta ang bansang Hapon ng mga magsasaka. Ang kinukuha po nga nila yung sa Mountain Province. At ang isa po sa mga sikreto kung bakit mataba ang kanilang mga pananim ay yung pong tinatawag na midnight burning oil. Yun po ang kanilang mga ginagawang abono. Yun po bang kinukuhan ng mga malabanan. Yun po ang abono. Sa katunayan naman po, napakalaki ng pagkakaiba ng lupa natin sa bansang Hapon. Doon po mga mabato, rocky. Dito po naman talaga tayong agricultural. At bakit ko po ba ginagawa ang pagsasaka? Una po para sa aking kalusugan, parang exercise ko na po ito. Food production, para makatulong sa produksyon ng ating bansa. At makatulong din po sa ikabubuhay natin. Inuulit ko nga po, sa Amerika, isa sa mga kilala dyan, si Jimmy Carter. Isa siyang magsasaka. Yan. Sa Japan, kapag sinabi kang magsasaka, maunlad ang iyong buhay, mayaman ka. Ay dito po naman sa atin, kapag ikay sinabing magsasaka, mahirap ka. Kapag ikay magsasaka dito sa Pilipinas, ang alam ng tao, magsasaka ka. At ito po ang aking advokasya. Sinisimulan ko na po rito sa Barangay Alupay na kahit sa pagsasaka, uunlad ang ating buhay. Basta't samahan po lamang natin ng sipag at tiyaga. At huwag po tayong susuko sa pagtatanim, sa pagsasaka. Lagi po nating isipin yung the principles of farmers. Yung matutong magtiyaga, maghintay sa mga itinanim. Dahil sa pagtitiyaga, yung perseverance, pagtitiis, ay makikita po natin. Matutulad po tayo kay Jimmy Carter sa bansang Hapon na ang mga magsasaka ay maunlad ang buhay. At tinatawagan ko po ang Department of Agriculture. Kawalang-galang na po. Napakababa po ng presyo ng palay dito. Sinasabi nga po, hindi na sila magtatanim ng palay dahil lugi. Paano po kung yan ay bansa na ang hindi magtanim? Ay saan po tayo kukuha ng mga bigas ng ating isasaing sa araw-araw? Ay di importasyon na naman po. Sana magawan ng ating pamahalaan ng Department of Agriculture, ng DA, na magkaroon ng mga hakbangin para sa ikaunlad ng mga magsasaka. At sana po yung tinatawag na crops insurance, lalo na po kapag bumabagyo, dapat may suporta at ayuda ng pamahalaan. At inuulit ko po, sinisimulan ko rito sa Bundok Tilaok ang pagtatanim, ang isang advokasya na kahit ikaw ay isang magsasaka, may sipag, may tiyaga, may pagtitiis, at naniniwala sa principles of farming, ay mababago ang buhay ng isang magsasaka. Salamat po sa hapong ito. At nagtatakip silip na po, bababa na po tayo mula rito sa Bundok Tilaok. Mapagpalang araw po sa lahat.